Post ito ng PDP Laban. Okay? At alam naman natin ito ay partido ni PRRD. Post nila to sa Facebook at alam natin na yung statement dito ng PDP Laban ay ganun na rin po na statement ni PRRD. Basahin po natin. Ito ang sinabi po, the Partido Demokratiko Pilipino Lakas Bayan is strongly condemning the decision of the movie, MTRCB na lang, imposing a 14-day preventive suspension starting on December 19. PDP, basahin nyo na lang lahat ng kompleto. PDP Laban as party strongly fighting, advocating for participatory democracy. Condemn in the strongest terms the 14-day suspension imposed by the MTRCB on the former President Duterte's program over SMNI. Nako, magkakaharap kayo, MTRCB, sinasabi ko. Hindi po ako nananakot, hindi po ito grave threat. But alam natin si PRRD, mahal ng tao. Baka mamaya magaya kayo diyan sa kamera, nasabi hindi papakawalan sila ka Eric, pero nung gumawa ng sulat ang mga sundalo, pinakawalan bigla. Nung nalaman nila, may nagsabi nga sa akin na abogado, baka yan, yung pagpapakawala nila kay ka Eric, kinonsulta nila yan sa isang abogado ng kamera na wala kayong mapapala dyan. Babalikan kayo nung pag-contempt nyo ng indefinite contempt nyo kay ka Eric. Kaya mapapahiya kayo sa korte dahil alam nyo naman po, nagsampa dito sila Roque, di ba? Nagsampa sila ng kaso dito sa ginawa ng kamera. So, kinonsult nila yan at malamang-lamang yan, napayuhan sila, talo kayo dyan sa husgado. Magmumukha kayong tanga. Baka ganun ang sinabi, mapapahiya kayo. So, pakawalan nyo na. Gikan sa masa para sa masa because this an affront and attack on press freedom, said PDP Laban Secretary General Attorney Jaime Torrefranca. Attack on press freedom yung ginawa ng MTRCB. Nako, napaka-ano pa yan nakapaloob po yan sa konstitusyon. Isa po yan sa karapatan, ang press freedom. Parang karapatan niyan na mabuhay, karapatan niyan na mag-travel, hindi mo pwedeng inaawat basta-basta ang karapatan ng tao unless merong clear and present danger. Yan po yung pinakita natin kanina. She said, the move of the MTRCB is a clear violation of the freedom of expression or press freedom and added that it was very clear that former president was merely recounting a conversation with his daughter. Ito yung sinasabi nila na hindi naman si PRRD, hindi naman nag-grave threat. Ito po yung usapan nila. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, ayan si Franz, palagay ko, ang comprehension niyan, mahina umintindi. Ang ginawa naman ng kamera, baka mamaya ginamit ito si Franz. Talagang ang target dito, pahintuin ang bunganga ni PRRD. Pahintuin magsalita si PRRD. So anong gagawin mo? Mahahalata naman. Silipin mo ngayon. Anong nasilip nila? Yung kay Franz Castro. Hindi nagamit si Franz Castro. Kaya nga, alam ng militar yan. Kayo ba ay nagpapagamit sa mga taong ito? Kaya nga nakabantay. Ako ay naniniwala nakabantay ang militar dito. Kaya nga nung pagkulong, pumirma sila agad. 'Di ba? Alam naman natin na sino talaga ang kumakalaban sa mga rebelde? At sino ang kumakampi sa rebelde? Kung nagagamit itong sila Franz, may tanong ako, Franz, masaya ba ang Pasko mo? Ako, nagtatanong lang, maliwanag yan. Tanong ko po, Merry Christmas ba? Marami ka bang napaskuhan? Saan ka magbabakasyon ngayong Pasko? Sa bundok ba? Di ba? Saang beach ka ngayon? Hindi, ano lang tanungan lang. Merry Christmas nga ba? Kamusta ang Pasko mo? Grabe, no? Nagtatanong lang. Wala tayong pagbibintang ginagawa. Pero alam naman natin, takot kayo sa tanong. Di ba? Nako. The PDP Laban, sabi niya. Secretary General said that MTRCB should have been more prudent and waited for the findings of the Office of the City Prosecutor since a preliminary investigation is currently being held there. Ito na po yung sinasabi ko na parang napakabilis naman ata ng desisyon nyo, MTRCB. Anong meron? Ano ba? Meron ba kaming hindi alam na alam ninyo? Kasi ang bilis Nakaagulat. Nakasampa na ito Ito yung sabi nasa Office of the City Prosecutor na ito.
Meron ng PI, may preliminary investigation na. Dapat inantay nyo muna. Kaya MTRCB, magkakaproblema kayo dito. Hindi ko po kayo tinatakot ha, pero siguraduhin ninyo, yung inyong ginawa MTRCB ay hindi unconstitutional. May PI na po. Iniimbestigahan na po ito. Nakasampa po ito. Ba't pumasok-pasok kayo? Ba't sinuspindi ninyo? Nako, magtatanong lang ulit, ano meron? Meron ba kayong alam na hindi namin alam? Bakit ang bilis ng desisyon nyo? Meron ba kayong alam na di namin alam? Pakipaliwanag yung hindi namin alam, bakit ang bilis ng desisyon nyo? Anong nakita? Kasi napanood naman namin yung gikan sa Masay at saka yung kay Ka Eric eh. Meron ba kayong nakita na hindi namin nakita? Meron ba kayong alam na hindi namin alam? Meron ba kayong pamasko na wala kaming pamasko? Hindi. Nagtatanong lang, ano meron MTRCB? Didiinan ko kayo talaga rito. Official statement to ng PDP laban ni PRRD ha. We should be vigilant about the curtailment of our freedoms because the very essence of our democratic way of life is being attacked by the state in this case. The very essence, ulitin ko, the very essence of our democratic way. Ang sabihin na nating importante sa demokrasya ay under attack ngayon. Ano yun? Freedom of the press. Freedom of speech. Grabe, no? Kaya nga, ulitin ko, diktador lang ang takot sa boses ng bayan. Ayokong gamitin yung boses ng bayan kasi ginagamit ni Rendon. Diktador lang ang takot sa boses ng media. Huwag kayong pakasangkapan, MTRCB, gaya ng pagkapakasangkapan nitong Makabayan Black. Magkaiba kayo ng Makabayan Black. Excuse me po. Magkaiba ang Makabayan Black, hindi kayo kaparehas, hindi kayo katulad ni Franz Castro, hindi kayo katulad ni Manuel, ni Brosas, iba kayo MTRCB. Huwag niyong pigilan ang karapatan ng taong bayan magsalita at higit sa lahat ang media. Mapa social media, mapa mainstream media, huwag kayong pagamit. Ito na. For his part, former President Duterte, PDP Laban Chairman, clearly said that he was merely recounting a conversation. Tandaan nyo pong mabuti yan. Ito ay pag-uusap lang nilang mag-ama. At sa aking pagkakadinig, wala talagang grave threat. Wala. Kahit tumantong kayo sa husgado. Kaya nga mas maganda, idemanda nyo si PRRD. Ayoko nung mga ganito. Kamara, in aid of legislation. Hindi. Demanda nyo, magkaalaman. Ginagamit eh. Huwag po kayong papagamit. Tandaan po natin, meron pong 3 branches, executive, legislative, at judiciary. Hayaan natin maghusga ang judiciary. Demanda na lang. Demanda nyo na lang. Ako, matutuwa ako kung ididemanda nyo si Sara. Matutuwa ako kung ididemanda nyo si PRRD. Hindi po ako galit kay PRRD at kay Sara. Hindi po. Mali po kayo doon. Baka akala nyo, baka ikat-kat to. Hindi. Kasi alam ko, pagdating sa hukuman, barado kayo. Kasi pagdating sa hukuman, hindi pwedeng, congressman ako, wag mo akong babara rito. O contempt kita, hindi pwede ganun sa hukuman. Sa hukuman, pwede ka magsalita. Kailangan lang maayos. Hindi ka lang balalbal. Pero pwede ka magsalita. Pwedeng magsalita yung abogado. Ako po hindi ko gusto yung ginawa sa mga abogado ng SMNI. Tandaan nyo po, abogado yung mga yun. Binalasubas ninyo yung mga abogado ng SMNI. Para sa akin, pambabastos yung ginawa sa mga abogado ng SMNI. Karapatan nilang, pag sumasagot sila, si Nograles, tinawag lang na Miss Beautiful. Miss Beautiful ata ang pagkatawag, hindi ko na maalala eh. Pero to that effect, nag-tantrum, para binarapan niya, tinawag na siyang beautiful. Huwag mo ako matawag-tawag na beautiful. Pagkatapos mo akong birahin sa social media, ganun na sagot ni Nograles. Wow, Nograles. Nakafollow ka sa social media nila. Parang sinasabi, oy, kulang na lang ganito sabihin ni Nograles. Oy, kamera to. Huwag niyo akong mabara-bara dito. May kakalagyan kayo dito. Natapang nga tao eh. Pagkadating kay Karen Davila, nagbukang gago. Hindi siya nakapalag. Hindi niya teritoryo eh. Hindi ako naiinis lang ha. Tandaan po natin. Ulit, hindi ako kampi sa SMNI. Pero binastos po nyo yung abogado ng mga SMNI doon. Huwag nyo pong tratuhin ng ganun yung mga bisita ninyo.